Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naaalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria'y siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Bagamat marami po sa atin ang lubog sa tubig, kulang sa tulog, no? Dahil sa pag-aabang kung saang bahagi pa ng bahay may tutulo at pag lumabas ka naman, baha, no? Pero ganun pa man, tayo po ay magpapasalamat pa rin sa Panginoon sa lahat ng biyaya na Kanyang binibigay sa atin sa araw-araw, kahit na madalas ay sinasayang natin ang mga biyayang ito. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena, itinuturing at tinawag ng simbahan na Apostle to the Apostles o alagad ng mga alagad. At base sa mga kwento sa ating Ebanghelyo ay sa kanya pinalayas o pinaalis ni Jesus ang 7 demonyo sa kanya. No? 7 demonyo na sumasagisag din sa yung 7 capital sins, no, na nasa atin. Siya ay naroroon din sa paanan ni Jesus nung siya ay nakapako pa sa krus. At ang isang matingkad, no, na maaari nating matutunan kay Maria Magdalena ay yung pananatili niya sa kanyang minamahal. Unang minahal at unang naramdaman ni Maria ang pagmamahal sa kanya bago pa niya minahal si Jesus. Matagal marahil at palipat-lipat marahil ng relasyon si Maria Magdalena dahil sa kanyang paghahanap ng magmamahal sa kanya.
Kung kaya't nang matagpuan siya ni Jesus at siya'y mahalin, hindi na ito umalis sa kanya kahit gaano pa man naging mahirap para sa kanya ang pagsunod kay Kristo. Kaya nga po hanggang sa libingan ay sinundan ni Maria si Jesus nang siya po ay pagkalooban din ng biyaya na makita ang pagkabuhay ni Jesus, ipinagpatuloy niya ang misyon na ibinigay sa kanya ni Jesus. Unang misyon, no? Kaya nga siya rin po ay tinuturing din na unang misyonero na siyang nagpahayag sa mga alagad na nabuhay na si Kristo. So ngayon po, no, pwedeng pagnilayan din natin na lalong-lalo na, no, kung tayo po ay nahihirapan na makita yung kahalagahan natin, pakatandaan natin na kung si Maria Magdalena na itinuring ding makasalanan ay minahal ni Kristo, tayo rin ay mamahalin at patuloy na mamahalin ni Kristo. Sa Kanya lang, no? Marahil pwedeng masabi natin na hindi pa natin ito natatagpuan kasi hinahanap pa natin sa kung kani-kanino, sa kung saan-saan ang pagmamahal na gusto lang natin maranasan na umaabot sa punto na tayo ay nagkakamali na, nagkakasala na at lalong mas naliligaw, nawa ay makita din natin na tayo po ay minamahal ni Kristo. At kung matanggap na natin ito, nakakatiyak din naman na magiging kompleto na tayo. Magiging okay na tayo. Na parang ang pagmamahal ni Jesus ay sapat para tayo makadama ng kapanatagan sa ating kalooban. Hanggat hindi natin ito nakikita, kung ano-ano ang gagawin natin at kung saan-saan tayo mapapadpad sa paghahanap lang ng pagmamahal. Kaya nga maging sa ating unang pagbasa sa awit ni Solomon, no, ito yung awit ng isang taong naghahanap ng kanyang minamahal. At nang masumpungan nito, naging masaya at matiwasay ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Muli, paalala sa atin, una tayong minahal ng Diyos at ang pagmamahal na ito ay sapat para ipagpatuloy natin ang mabuhay at pagpatuloy ang misyon na nakaatang sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ang magpapaalab sa ating buhay. Amen.